This is the hometown of my parents. Yan. Yan. Oh, yan. So, it's ano to, isang island. Yan. Yan. Okay. Yan. So, here in municipality of Baras. Yan. So, yun mga paps. Naka-vacation tayo ngayon and nandito ako ngayon sa island of Catanduanes, Bicol region, no? And it's an island. So yun, magbibigay lang ako sa inyo ng konting travel tips, no? Kung pupunta man kayo sa Catanduanes from Metro Manila. So ang isa sa mga posibleng maging issue ng inyong travel dito is yung barko. So yung barko kasi natin dito is may may specific lang na oras ng travel, no? Like meron lang sa umaga, early morning, and meron din sa afternoon. So ang isang advice ko sa inyo bago kayo pumunta dito, magpa-reserve na kayo ng inyong slot. Then halimbawa, for example sa amin, ang reservation namin is 6 AM. So dapat mga around 4 AM nandito na kayo or nag-i-start na kayo ng processing. Then yan, isang advice ko na rin dyan is medyo may kamahalan kasi yung gas or diesel dito sa Catanduanes, no? So, syempre island, ita-travel pa from boat yung diesel or gas, kaya medyo may kamahalan. Although mga mga 10 pesos lang naman yung difference per liter from Tabaco or from Albay. So, suggestion ko sa inyo, mag-full tank na kayo bago kayo dumating dito. Yan. Ang pinaka-suggestion ko rin sa inyo dyan is kung sakali man, kasi minsan kasi yung syempre medyo province na to, no? So ang suggestion ko sa inyo is during the time of travel, probably mga 7 PM nagpo-full tank na kayo bago kayo pumunta dito. So yun lang yung pinakatitignan niyo. Then estimated of travel is from Manila to here is probably mga around 10 to 12 hours. Yan. So, i-estimate nyo na lang kung anong oras yung pinaka-ideal na alis ninyo. Siguro sa akin from Manila around kung 6 AM yung inyong boat dito, siguro mga 12 or before lunch nakaalis na dapat kayo para hindi kayo nag-i-struggle. And probably darating kayo ng mga alauna. So, kung alauna yung dating, edi makapagpahinga pa kayo, then siguradong hindi kayo naghahabol. Mahirap din kasi mag-travel na naghahabol. Okay?